Sa kabila ng matagal ng pagkakaibigan nina Vice President Sara Duterte at Senadora Amy Marcos, kapansin-pansin na hindi kasama si Senadora Amy sa senatorial slate na inendorso ng pangalawang Pangulo para sa darating na halalan sa Mayo. Sa ginanap na online press briefing nitong Huwebes, Marso 20, inamin ni Vice President Sara na hindi sila nagkaroon ng pag-uusap ni Senadora Amy tungkol sa posibilidad ng pag-endorso sa kandidatura nito para sa muling pagtakbo sa Senado. Hindi na itago ng publiko ang tensyon sa pagitan ng kampo ni Vice President Sara at ng pamilya Marcos, partikular na sa kanyang naging sigalot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang bangayan ng dalawa ay umabot sa sukdulan nang maaresto at mailipat si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court (ICC) sa The Hague. Ang kontrobersyal na insidenteng ito ay itinuturing ng Vice Presidente bilang isang state kidnapping kung saan inakusahan niya ang kasalukuyang administrasyon ng pang-aapi at pag-uusig sa kanyang ama. Sa kabila nito, nagpasalamat pa rin si Vice President Sara kay Senadora Amy sa pagbuo ng investigasyon sa Senado kaugnay ng pagkakaaresto sa kanyang ama. Ayon sa Vice Presidente, mahalaga ang pagdinig upang maiwasan ang pag-uulit ng naturang pangyayari at upang mailahad sa publiko ang mga opisyal na posisyon ng iba't ibang sektor, kabilang na ang kanyang posisyon bilang pangalawang Pangulo ng bansa. Dagdag pa niya, sa pamamagitan ng investigasyon, naisumite at naitala rin ang dokumentong nagmula sa Office of the President na pirmado mismo ng Pangulo na isa ring mahalagang bahagi ng pagdinig. Gayunpaman, nilinaw ni Vice President Sara na wala silang napag-usapan ni Senadora Amy tungkol sa anumang formal na pag-endorso sa senatorial bid ng huli. Marami ang nakapansin na sa kabila ng pasasalamat ni Sara kay Amy, tila nananatiling malamig ang relasyon ng Vice Presidente sa pamilya Marcos dahil sa insidente ng pagkakaaresto ng dating Pangulo. Samantala, inanunsyo ni Vice President Sara ang 10 senatorial candidates na kanyang opisyal na ine-endorso at pawang kaalyado ng PDP Party. Kumpiyansa ang Vice Presidente na magtatagumpay ang kanyang mga kandidato sa nalalapit na halalan kahit hindi siya aktibong lumahok sa kanilang kampanya. Kabilang sa kanyang mga inendorso sina re-electionist Senators Ronald Bato, De La Rosa at Bongo, gayon din ang mga abogado na sina Raul Lambino, J.V. Hinlo at Jimmy Bondoc. Napasama rin sa kanyang slate ang veteranong aktor na si Philip Salvador. Bukod sa kanila, inendorso rin ni Vice President Sara sina Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, ang nakakulong na pastor na si Apollo Quiboloy, dating Executive Secretary Vic Rodriguez at Dr. Richard Mata. Malinaw na ang pagpili ng Vice Presidente sa kanyang mga kandidato ay nakasentro sa mga taong matagal ng kaalyado ng kanilang pamilya at ng partidong PDP, na patuloy niyang sinusuportahan sa kabila ng kasalukuyang tensyon sa pagitan niya at ng kasalukuyang administrasyon. Sa kasalukuyan, nananatiling palaisipan sa publiko kung ano ang magiging epekto ng desisyon ni Vice President Sara na hindi isama si Senadora Amy sa kanyang slate, lalo pat kilala ang dalawa bilang matalik na magkaibigan noon. Marami ang nagtatanong kung tuluyan ng lumalim ang hidwaan sa pagitan ng Duterte at Marcos camp o kung may posibilidad pa ba na magkaisa silang muli sa mga susunod na buwan habang papalapit ang halalan. Sa kabila ng lahat ng ito, nanindigan si Vice President Sara na ang kanyang desisyon ay bunga ng maingat na pag-aanalisa kung sino ang karapat-dapat suportahan sa darating na eleksyon. Mga kandidatong sa tingin niya ay tunay na magsusulong sa interes ng taong bayan at ng partido.